Ito sabi rito, Eman Atienza may death threat mula sa mga DDS. The hate has piled up. Ano sabi? Ayan marami mga comment dito. Ano sabi? Sino to? Si Nax naman. Hi all of you. Some guys message me asking where my TikTok account is. If I got banned, if I deleted it, etc. And I just wanted to update saying I deactivated it. Oh, yan. Sabi ko na, kayang-kaya mo yan eh. Oh. Hindi kasi balik mo yung post, yung mga post ni Eman. Si Eman, anak ni Kim Atienza yan. Oo. Balik mo yung post niya. Pumunta ka doon sa may picture niya, lakihan mo yung may picture niya. Tapos yung banda diyan, yan, yung nasa baba na post niya, yan. Igitna mo yan. Medyo, hindi, doon lang sa bandang taas lang. Sige. Yan, i-pull mo yan. Kung makikita niyo yung sa gitna, sabi diyan, that being said, it becoming increasingly hard to be authentic and proud over. Kasi ang kinamatay niya, kung di ako nagkakamali, nagbigti siya. So nagpakamatay. So, kung mababasa mo diyan, is isa sa dahilan, siguro, yung mga pagiging stress niya, ayan nasa pinakaibabaw na, nasa kalagitnaan, I've been gotten death threat from the DDS every day. Totoo yun. Mabigat nga talaga siguro yun, no? Pero magkaroon ka ng death threat araw-araw. Hindi, pero mo 19 years old. Di ba? Medyo ano pa yan eh. Sige, alisin mo na yan. Biruin mo, 19 years old, tapos ganun yung mga DDS sa kanya. Ang nakikita kong mga TikTok niyan is medyo mga pasayaw-sayaw ng konti. Kasi nga, syempre, Atienza din yan. Hindi yan yung hindi pupunta doon sa may mga parang mga pahubad-hubad, hindi, di ba? Yung mga sayaw na jolly na sayaw lang, yung mga pang Backstreet Boys, yung mga ganyan. Siguro, kasi tatay niyan, ABS-CBN, tingin ko si Kuya Kim baka kakamping yan eh. Di ba? So sila, as a family, siguro kakamping. So ngayon, biruin mo naman ang ginawa is, imaginein mo, nakakatanggap ng death threat sa mga DDS. Everyday eh. Biruin mo kung everyday pagpalagay mo ng mga 10 isang araw yung matanggap mong death threat, hindi ka ba maano ron? Sa atin, as a political vlogger, maiintindihan mo, may death threat to, ginaganon ng mga wala naman yung mga yung mga kuton lupa na yan eh. Ako hindi ko hindi ko pinapansin yung mga yan na matatakot ako, hindi. Kumbaga, sa atin, matatanggap mo pa kasi may political leaning yan eh. Di ba? Correct. Ganyan. Yan, bata. Kung maglabas na sa loobin na about kakamping or whatever, para mo pa, i-death threat mo pa. Kaya nga. Yun yung medyo mabigat na rin pala yung talagang pakiramdam niya eh, no? Everyday, misogynist. Tapos, in my comments telling me I'm speed burner account of high school bullies trying to egg me on. None of that possibilities. Pinapanood ko lagi yung vlog ni Kuya Kim. Kasi yung vlog ni Kuya Kim is more on motorcycle. Okay. More on motorcycle yung vlog ni Kuya Kim. So, nung pandemic, pinapanood ko siya. Tapos si Eman, halos parang ang segment nung vlog ni Kuya Kim, umpisa ng Bible verse, tapos yung mga road trip niya sa mga motor, tsaka yung mga tapos may part yon na yung mga insekto ipapaliwanag niya. Pagpaliwanag niya, itong insekto na to, galing sa ganito, ganyan. Tapos, last part nun, si Eman, lagi, tinuturuan niya na managalog. Okay. Ang cute ng bata niyan. Tsaka ewan ko kung sino yung nagsasabi na pangit siya, pero ako, nagagandahan ako sa itsura niya eh. Maganda naman. Nagagandahan ako sa itsura niya. Pero, ayun, napaka
napaka-cute niya. Siya yung favorite part ko kapag yung doon sa vlog ni Kuya Kim. Kaya nagulat ako, um, pagkagising ko, yun yung balita. Tapos, nakita ko pa, um, na talagang meron siya mga natatanggap na death threat galing sa mga DDS. Sabi ko, napaka-ano naman itong mga ito, napaka-toxic naman itong mga ito. Oo, Di ba? Grabing bigat niyan sa ako nga medyo nahihirapan akong ano i-digest actually, no, kasi syempre lalo na tayo mga tatay na may medyo paano na papunta na ng adult yung mga anak natin, no, medyo mahirap talaga, no, maiisip mo lang na wag naman sana, wag na lang din natin isipin. Hindi, kailangan mo lang tanggapin yung realidad. No? Tapos, payo ko doon sa mga balak, gusto maging content creator, gusto maging kailangan tibay ng dibdib diyan kasi hindi tayo, political, di ba? So, expect mo na yan. Araw-araw talaga sa akin meron, oy, ganito, ganyan, TikTok. Pero wag niyong isipin na, hindi kasi yung kay Mark tsaka kay Mayor Vico, political kaya ganun Hindi. No? Lahat kahit anong kahit anong content mo, meron mambabash at meron mambabash. So dapat ready ka doon. Kahit ano nga tinitira sa kung ano bintang Kahit ano mga bintang talagang Oo. Kumbaga, kahit na yung pasayaw-sayaw yung expect mo may matatanggap at may matatanggap kang pambabash. I think magandang training din yung nung kampanyahan, nung eleksyon, doon dami talagang death threat, ang daming, ang tawag dito, basta nasa social media ka, tapos meron kang, nandun ka sa politika, grabe death threat Si Cap Nino, din-death threat ako dati. Ako, ensayado ako sa ensayado ako sa high school ko Sa mga bisitang-bisita na ganyan. Sige, paano ba? Na-explain ko na. Ikaw na bahala dyan. Ako na bahala rito. Talagang hit and run lang no? Hindi, pero ganun nga, no? Talagang really condolences sa Atienza family, syempre. No, lalong-lalo na kay Kuya Kim. Mabait naman, mukhang mabait, no? Although hindi natin na kadaupan palad si Kuya Kim Atienza, pero mukha naman siyang mabait, no? Although, yun nga ako, being a political vlogger, it's hard to say pero marami na hindi naniniwala pero talagang skin deep lang yung hindi yung skin deep na mababaw lang yung pagka sa akin parang eto lang yan politika, no? So may point of view ako, may point of view ka rin. Kung minsan babanatan kita pero hanggang dun lang yung banat ko. Mababaw lang, hindi talaga intention pero hard hitting, pero syempre yun lang, hanggang ganun lang, no? So sana pagka yan talaga yung depression tsaka anxiety, no? It's mahirap talaga makipagdigmaan dyan, no? It's one of us na kahit yung time hirap gamutin yung anxiety, no? Kasi minsan susundot-sundot pa yan yung anxiety. So sana let it be a lesson, no, for everyone. Yung mga bully, grabe, no. Hindi ko alam kung paano niyo kakayanin, no, na merong isang tao na nawala sa mundo nang dahil sa inyo, no. So I think kung hindi ka naman masamang tao, medyo dadalhin mo yan. So sana, no, kung yung pagdating lalo na dyan sa politika, no, lalo na hindi naman eleksyon, kami mga political vlogger, nagbibigay lang kami ng aming mga opinion or side dun sa pinaka-political topic. And syempre, of course, especially yung mga kagaya namin nila Boss Mark, meron talaga, kita nyo naman kung ano yung bias namin. Bias or leaning towards kami sa administrasyon. Pero ako, I can speak for myself, hanggang doon lang ako. No, so yung someone dying because of me is not something that I can really tolerate. So, ayan, hanggang dyan na lang po tayo. Abangan. Okay na. Sumobra na no? Boss Jordan G, buti andyan ka. Inawat mo na ako. Anyways, bati tayo ng konti.
para dun sa mga kadadating lang, tapos alam niyo na, dating gawi, alis na tayo. Ma'am Jo, Boss Jorge, si Boss White Tiger nandiyan pa rin. Sila Boss Joel na si Resa Force. Nakita ko si Nanay Carmen, shout out. Syempre ganun din si INC, si Boss Jax Dimulay, si Tita Maurice. Aba, Tita Maurice, you're there. Si Ma'am Ryan Enicose. Anyways, hanggang dyan na lang din po tayo. Maraming salamat. Umabot tayo yata ng almost 200 kanina, 190 plus. So sana patuloy nyo kami suportahan dito sa Birahan PH. Kayong mga birador namin dyan sa baba. Thank you very much. See you on the next live stream. Kita-kits po tayo Sabado. Hindi ko alam ikakasya ko kung kailan si Tolnyolo, pero baka naman bukas si Tolnyolo. Boss Jordan, bukas si Tolnyolo So kita-kits, see you on the next live stream. Salamat po sa lahat. Ciao!